pagdating sa pagbibigay din ng Ay, may limitasyon pala. ang question naman kasi Hindi dito, lagi. nasa na ba yung driver niyan? Kaya, pan, siguro, nagtanong daw sa abogado. Oo. Bakit? Na hindi, Ano kung pwede natin, paano natin pwedeng obligahin na hindi, yung kumpanya mekaniko, mananagutan ng driver? Okay, ganito. Maaari kasing makasuhan ng isang driver na nakapangga ng hindi nag-iingat ng Nakala nila ano, resulting to serious physical injuries because yung nakala nila dun sa ating binili. susunod lahat sa kanila yung ano. Dahil lahat ng kasama ko sumunod sa kanila eh. Hindi lang palakad. Kailangan na operahan. Wala akong kasama, ako lang mag-isa nagre-reklamo. Para lang sa 12 kami. pagpapagamot sa kanyang paa. Ngayon, ang ano dito is kung ayaw nung driver na tuluyan siyang makasuhan sa korte ng reckless imprudence, gawin naman niya ang kanyang obligasyon na tulungan ang nabiktima niya sa kanyang hindi pag-iingat. Huwag naman iako din sa operator lang, ano? Kaya dun sa ating operator, minsan nakikinig kayo, ha? Payuhan natin. Yes. Kailangan naman tumulong sa inyo. Magbigay nung sustento, kumbaga, para doon sa biktima. Sir, in a related situation, meron mo mga incident na tricycle driver o jeep driver na bangga yung sakyan mo, sasabihin lang niya sa'yo, kakamot, walang-wala ako eh. Ano ho bang magandang unang gawin pag mga sitwasyon ganyan? Well, the first thing that you have to do is you get the license, a number or registration din nung vehicle na naka-aksidente sa inyo. Kasi yun yung paraan para ma-trace yung ownership. Okay? Kasi yung registered owner ay nare-rehistro ang kanyang pangalan para may habulin. Okay? Just in case sa mga ganyang mga sitwasyon. Kaya malinaw ang Supreme Court dyan na dapat na maging klaro kung sino ang owner pagdating sa isang vehicle para nang sa ganoon may hahabulin at hahabulin ang mga nabibiktima nito at hindi